Ang toxic ng pamilya ko, isama nyo na rin ako sa toxic na yon. Alam nyo ba mga kapatid, dati ganun po talaga kami. As in, mas sobrang toxic pa. Ito, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi sobra ko pong namimiss ngayon yung mama at papa ko. As in, gusto ko silang makita at excited po ako na magkakasama-sama ulit po kami. So, sa mga nagtatanong po dyan, bakit hindi po namin kasama sila mama, papa, si Ena, at saka si ate Erica. Actually mga kapatid, wala po kaming issue. Kasi po, may kanya-kanya rin po silang buhay. Lalo na po yung kapatid ko, may pamilya na rin po itong si Ena, pati po si ate Erica. Pero one of these days mga kapatid, magkakasama-sama po kami. Eto mga kapatid, pinag-isipan ko to ng mabuti kung i-open ko ba siya sa inyo. Pero sige, para magbigay na rin ng inspirational sa inyo. Alam ko mga kapatid, ang pamilya kasi hindi po perpekto yan. So, may mga nagkakamali, may mga hindi nagkakasundo sa pagitan ng magulang, pati anak, nagkakamali ang anak, nagkakamali rin ang magulang, pero at the end of the day, magulang mo pa din. So, kami po kasi magkakapatid is very emotional kami pagdating sa isa't isa. Yung emotional po namin is pikunan. So, palagi kami napipikon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali yung bawat isa sa amin pagdating sa amin. Ha? Halimbawa, may iko-correct kami, may iko-correct kami, iko-correct ko namin yung mga kapatid namin, iko-correct din kami ng mga kapatid namin. Nagkakasilipan kami. Alam niyo mga kapatid, ganito po yan ha, mahaba-habang kwento to. Ito po, yung dalawa kasing kapatid ko na to, si Adrian at si Elaine, hindi na nila naabutan yung hirap ng buhay na meron kami talaga. So kami po kasi dati, apat lang kami, si Ate Aya, si Ate Erica, ako, tsaka si Ena. So mahirap po talaga yung buhay namin noon pa. So really blessed na lang kasi maaga din binigay sa amin ni Lord. So lumaki po talaga kami na palagi magkakaaway, palagi nagsisilipan, nagseselosan. Yung mama ko po pala waray, kaya matapang yan. So yan mga kapatid, ako po kasi maaga rin po akong nawala sa amin. Parang 15 wala na ako. Si ate 18, si ate Erica 14, si Ina rin ata 14, wala na po sa amin. Kasi nga po, gusto namin makatakas doon sa bahay. Ayaw namin sa bahay kasi nga palagi kaming may mga issue, palagi kami nag-aaway-away. So alam niyo mga kapatid, na-realize namin nung wala na kami sa bahay few years, nung nagkakasarili na kaming buhay, nagkakaisip-isip na kami, palagi namin namimiss sila mama. Kaso natatakot kami kasi nga yung nanay ko po kasi is matapang. So natatakot kaming ma-award. So yun mga kapatid, syempre, dahil nga palagi kami nag-aaway-away dati, nakakapag-open kami sa mga barkada namin about sa family namin. Especially pagka nakikita namin yung barkada namin is yung pamilya nila is maayos. Hindi perpekto, pero masaya. Yung ganun. Sa amin kasi, somehow nagiging masaya din, pero lumaki nga kami sa puro katoksikan. Pero hindi naging hadlang yun para makumpleto ulit kami magkakapatid. Nakita nyo, kumpleto kami lahat dyan mga kapatid. So, syempre, no, nag-i-start din kami mag-vlog doon, hindi rin naman ganun kadali kasi may kanya-kanya kaming gusto. Hindi naman lahat is gusto mag-vlog. Hindi naman lahat kami magkakapatid gusto magpakita sa social media. Even yung papa ko ayaw din talaga. Yung mama ko naman ngayon, okay, gusto na rin sumama sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako ha, pag gusto niyo malaman nyo, ang hindi ko po palaging kasundo sa bahay namin ay si Ena. Ayan, si Ena, hindi ko siya palaging kasundo pero okay kami. Tapos si mama naman po talaga, lagi kaming nagkakasagutan ni mama pero I realize na mali talaga ako na sagutin yung magulang. Dumating pa sa punto talaga nag-away kami. Pero syempre at the end of the day kami lang din naman ang fix niyan. So may mga time na kailangan ko ng yakap ng magulang. Sa totoo lang, yung mama ko kasi talaga waray matapang ipaglalaban yun kung ano talaga yung ano niya. Pero ngayon nasasabihan ko na yung mama, wag na iwasan na natin yung toxic. Nasasabihan ko naman ngayon yung mama ko na ganun. Kaya sa mga nagsasabi na parang nagsisiraan kami, naiintindihan naman namin yung bawat isa kasi that time noon alam na namin talaga na toxic kami. Ngayon alam namin na naging toxic kami noon. So nakakapag-open kami sa ibang tao like buti pa kayo ganyan yung pamilya kasi yung ganito ganyan. So mali pala kami doon. Kasi syempre imbis sa pinag-uusapan namin is nakakalabas pa sa ibang tao. Pero isang bagay na lang din ang natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi very open na rin naman kami sa isa't isa ng pamilya ko. So intindihan, unawaan. Pero syempre hanggang ngayon inaaral pa rin po namin kung paano kami magtatag po sa gitna. Pero syempre, naniniwala ako, nandiyan si Lord, nandiyan si Lord, ipapagitan namin sa amin yan para magtagpo kami lahat sa gitna. So, hindi perpekto yung pamilya ko, kagaya ng pamilya ng iba, nag-aaway-away, nagseselosan, minsan nakakapag-open sa mga barkada about sa nangyayari sa pamilya. Pero syempre, at the end of the day, pagka nag-usap lang din kayo, pinag-usapan nyo na maayos, magtatagpo kayo sa gitna. So, yun mga kapatid, namimiss ko lang kasi talaga yung mga mama ko tsaka yung papa ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang yakapin, gusto kong sabihin sa kanila na mga pasensya na matigas yung ulo namin. Kasi magkakasundo na rin naman po kami magkakapatid, lalo na si ate, close na close kami, si Adrian tsaka si Elaine. Syempre, as ate, si ate kasi yung nag-guide sa amin, gusto niya mapaayos yung buhay na meron kami. Si ate kasi lahat ang nag-manage sa amin sa ngayon. Kumbaga parang gusto niya mapaganda rin lahat yung buhay namin. Hindi lang parang gusto niya mapaganda. Even
ayun sila, si ate Dek, tsaka si mama, nagkakatampuhan din sila. Pero syempre, at the end of the day, mas iisipin pa rin natin yung pagmamahal sa pamilya. Hindi perpekto, hindi rin maganda yung mga nangyari sa amin before sa family namin kasi sobrang naging toxic kami. Pero at least alam namin na naging toxic kami. So, pag sa amin may nag-aaway-away, lagi namin sinasabi, oh, wag na tayo magtinoxic, wag na tayo mag-toxic-toxican. Kailangan pag-usapan natin yung mga bagay-bagay kasi tayo mismo ang pifix niyan. Especially, nasa social media tayo. So, mamaya, may kumalat na ganito, may kumalat na ganyan, kaysa nag-open tayo sa ibang tao. So, sa atin na lang, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa pamilya ko kasi yung ibang tao, magiging ano pa nila yan eh, parang magiging ano pa nila sa inyo na pang-asa, oh, di ba toxic kayo, ganito, ganyan. Pero wala kami magagawa kasi hindi lahat ng tao is mapiplease namin. Importante, kami magkakapatid, is pinifix po namin yung relationship namin sa mga magulang namin at yung relationship ng magulang sa amin. So, nagkakaroon na po kami ngayon ng connection unti-unti. Pero wala po kaming issue, kaya hindi sila kasama sa mga vlog. So, sana nasagot ko yung tanong nyo, konti lang yung kinuwento ko about sa family namin, kung paano kami nag-start, kung bakit hindi kasama, kasi nga po, may sariling buhay at pamilya. Pero sa mga susunod po na mga araw at linggo mga kapatid, makikita nyo na po sila, nakasama po namin sila. So, lahat kaming pamilya magtutulungan. So, walang problema na hindi masusolusyonan. Kasi at the end of the day, kayo lang din pamilya ang magtutulungan tsaka magdadamayan sa huli. So, yun lang mga kapatid. Sana ewan ko kung maganda ba yung na-share ko sa inyo. Pero wala naman na akong pakisa sasabihin ng ibang tao about sa family ko. Kasi ang dami nagtatanong talaga, bakit hindi kami magkakasama, ba't di kami kumpleto, bakit magkakapatid lang kami. So gaya ng ibang family, nagiging toxic minsan, nag-aaway-away, nagkakatampuhan, pero at the end of the day, kami lang din yung magdadamayan. So yun lang mga kapatid mo. Hindi masamang gumamit ng filter pero wag sobra. Yan ang natutunan kong lesson sa babae na to. Kilala nyo ba tong babae na to? Sobrang nakakaiyak yung story niya sa buhay na nangyari sa kanya. Nakikita nyo umiiyak siya. Ayan, malungkot na malungkot ang mata niya. Makikita nyo talaga sa mata niya na malungkot at nasasaktan siya. Yung babae na yan ay walang iba kundi ang aking kapatid na si Elaine. Yes, tama po kayo. Si Elaine po yan. Story time tayo. May ikukwento ako sa inyo. Bago ako umalis papunta dito sa Dubai, meron ako ikukwento sa inyo na never ko siya makakalimutan sa buong buhay ko. Itong bata na to is bago kami umalis. Kapatid ko po yan, nalilinawin ko. Kapatid ko po to. Si Ilinyay po yan. Dito, hindi lang siya gumamit ng filter. Pinicturean ko kasi umiiyak siya. Bago po kasi ako pumunta sa Dubai, magkakasama kaming magkakapatid. Gusto ko magkakasama kaming kakain bago ako ihatid dun sa airport. Ngayon, ang iniiyak niya dyan, meron kasing isang mga batang grupo na lumapit sa amin para magpa-picture, lalong-lalo na po sa ate ko na si Ate Aya. Hindi po namin sinasabi na sikat po kami ha. Natutuwa lang po kami na meron pong mga batang naka-appreciate po ng ginagawa po naming content everyday. Tapos nakapagpa-picture na kay Ate Aya, nakapagpa-picture na sa akin, sa jowa ko, tapos kay Adrian yung mga bata. Kasama namin si Elaine. Ito ang pinaka-highlight sa lahat kung bakit umiyak talaga yung kapatid ko. Dahil walang nagpa-picture sa kanya, hindi po ganun ha. Dahil po, lumapit po sa kanya yung bata, tapos tinanong po siya, pwede po bang magpa-picture kay Ate Elaine? Nasaan po ba si Ate Elaine? Hinahanap sa kanya si Ate Elaine. Tapos tumingin kami sa kanya, nakita namin, tapos narinig namin, sagot niya dun sa bata, ay ako po si Ate Elaine. Sabi niya ganun, ako po si Ate Elaine, picture po tayo. Diba sabi ko sa inyo, okay lang na gumamit ng filter, wag lang sobra. Hindi na siya nakilala. Ngayon, hinahamon ko kayo, punta kayo sa account ni Elaine kung ganito ba yung... kung ganito ba yung makikita nyo.